Kaya magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Kasama ko si Davide na naka-online mula sa Hapon. Magandang araw. Ako si Davide. Kumusta kayong lahat? Sige na, tama na ang pagpapakilala. Tama na yan. Oo, magandang gabi. Ako si Davide. Ngayon ay nagla-livestream ako mula sa Senday. Kumusta kayong lahat? Sige na, tama na yan. Pagpapakilala lang naman. Ikinagagalaw ko kayong makilala. Ako si Davide BT. Tama na. Simulan na natin. Simulan na natin sa Babe, Basta, Pa, Ragosa, Rain Trosu, Shonel Janet, Peshira, Tupi, Davide, BT, Mintosar. Simulan na natin sa Arigato. Gozaimasu, arigato, gozaimasu, pasensya na. Nandito ako sa maliit na bar kasama si Lisa Gaya. Salamat sa pag-imbita, pero ako talagang nag-imbita sa sarili ko. Gusto ko lang talakayin ng kaunti ang sitwasyon sa Japan. Na, sa totoo lang, nangyayari sa akin. Ang dami kong pinagdadaanan. Nagkakilala kami noong umpisa pa lang. Halos kakasimula ko pa lang noon. Siguro mga sampung video pa lang ang nagagawa ko, mga ganon. Oo, live yun sa... Sa ang misteryo ng Fujicino, Umino, Nadia, ang misteryo ng Asul na Bato. Kasama lahat ng mga historical na sanggunian. Kasi syempre, tama. Alam mo lahat, nakakabilib talaga. Nasa channel mo ba yung live? Hindi? Oo. Nandiyan pa. At ito ba ay pagkatapos ng pandemya o habang may pandemya pa? Pagkatapos, sa panahong iyon. Siguro pagkatapos, oo. Sa tingin ko, kaunti lang pagkatapos nun. At maraming nangyari sa pagitan ng mga panahong iyon. At ang Japan ay talagang kumukulo rin dahil sa mga dahilang geopolitical, historical at militar. Kaya heto na naman tayo. 4 na taon at 8 buwan nang lumipas, sabi nila, mula sa control room. Tama, 4 na taon. 4 na taon at 8 buwan. Sige lang, kasi ito yung mga nawalang taon na di mo namamalayan. Ako naman, dahil alam kong, sa totoo lang, maraming alam ang mga nanonood dito, naghanda rin ako ng kaunti para sigurado. Nag-aral siya. Nag-aral naman ako, pero di ko sinasabing mahusay akong estudyante ng politika at kasaysayan. Alam ko lang ang mga kailangang malaman dahil dito ako nakatira. Kaya ganun lang talaga. Nadlilinaw lang muna ako. Bilang parangal sa kanya, ang Zero Fighter ni Saburo Sakai. Tama. Mas dakila. Basahin ninyo ang kasaysayan. Siya ang pinakadakilang as ng kasaysayan ng Hapon. Saburo Sakai. At saka, habang pinag-uusapan natin ito, bibigyan kita ng pagkakataon kasi posible talagang magkaroon ako ng problema sa cover na pinili mo. Dahil ang imperial na bandila ng Hapon ay hindi talaga maganda ang tingin dito sa Asia. Kaya nga sinasabi ko, ilang taon na ang nakalipas, halimbawa, ginawa ko ang video ng Pokemon Go nung bagong labas pa lang sa YouTube channel, ginawa ko ito sa Japan at nilagay ko ang imperial na bandila. May nag-comment sa akin na nagsabing hindi tama gamitin ang imperial na bandila dahil para sa kanila ay parang swastika ito, galing man ito sa Korea o China. Kaya ibig sabihin, ito ay isang bagay na talagang hindi pa rin maganda ang tingin ng karamihan sa Asia. At ngayon, bibigyan kita ng isang tanong. Ano pa? Anong bagay o kaugalian ang hindi maganda ang tingin tuwing tag-init? Sakto, pabor sa akin ang tanong na yan. Nangyayari ito sa Hapon at inis ang mga tao sa ibang bahagi ng Asya. Ano yon? Anong pangyayari ito? Yan ay kapag ang punong ministro ay pumupunta para magbigay galang sa Yasukuni. Ang ministro ang nagbibigay galang pati kapag ang punong ministro bumibisita sa mausoleo. Kasama rin doon sina Matsushita na kilalang pumugot ng ulo gamit ang espada noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kadalasan, hindi ito gaanong tinatanggap ng China, lalo na ang muling pagbuhay na ito. Kahit Korea at South Korea, hindi rin nila ito tinatanggap ng maayos. Dito ko naisip, bakit nagrereklamo ang South Korea sa mga Hapones? Hindi lang ba ito dahil sa mausoleo? Hindi, ito ay tungkol sa mga comfort women, syempre tungkol sa mga babaeng ginamit bilang mga voluntaryong prostitute noong panahon ng mga misyon. Noong panahon ng digmaan, tandaan natin na sa Japan, pinag-uusapan ng digmaan, pero hindi lang ito tungkol sa ikalawang digmaang pandigdig. May lahat, isang hindi, merong isang Magkakaugnay at tuloy-tuloy yun, di ba? Ibig sabihin, sumali sila sa ikalawang digmaang pandigdig, pero bago yon, nandoon na ang buong Asya, Pilipinas, Korea, Manchuria, di ba? Mayroon tinatawag na Asian Prosperity Sphere, di ba? Na gusto nilang likay noong panahon na yon. Kaya sabihin natin na doon. Nanshinron at Nanshinron ang dalawang teorya ng ekspansionismo ng Hapon, ang panlupa at ang pandagat. May issue sa bandila bukod pa sa masasamang alaala, pero para sa akin maganda talaga ang imperial na bandila ng Hapon.
at may isa ako sa bahay. Ano ang problema? Siyempre, gaya na nakasanayan, nagsagawa sila ng pinagsamang ehersisyo. Mga Amerikano, Timog Korea at mga Hapones. Dumating sila, siyempre gamit ang bandilang imperial ng Hapon. Dahil hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng hukbong dagat ng Hapon ang bandilang imperial. Tumanggi talagang alisin ito ng mga Hapones. Tama lang naman dahil kanila yon. Pero sabihin na natin, hindi ito maganda sa paningin ng iba, kahit papaano. Sige, ito ay pampainit lang para sabihin na may muling pag-usbong kumbaga. Kasama si Takaichi at ang kakutsaba niya, pati na rin, nako, tingnan mo. Nagsulag pa ako ng mga tala, nasaan na, yung isa, yung kalahating Amerikana. Nawala ko yung mga tala ko, ayan, buti na lang at naihanda ko sila kasi medyo lutang na ako. Si Chimio Noda, kilalang doktor na si Noda. Tingnan mo kung anong nangyayari. Sandali lang, bibigyan kita ng maikling buwad. Ngayon nga, medyo hindi ko alam kung pwede akong magmura. Pwede ba akong gumamit ng mura? O pwede rin, bahala na rin ako. Ikaw na bahala, ikaw na bahala. Kasi sabihin na nating wala nang halaga ang yen. Yan ang totoo. Ngayon, ang isang euro ay mga 165 yen 100. 85 yen, siguro 100, 65, 185 yen. Halos doble na ang palitan. Tungkol sa euro, Kamakailan lang sinusubaybayan namin ang stock market at lahat ng index ng Tokyo Stock Exchange ay bumabagsak. oo, ang yen. Ngayon, ayan, para sa lahat ng pumupunta ngayon sa Japan para magbakasyon. Halos libre na sa Japan, lalo na kung euro o dollar ang gamit mo, kalahati ang gastos. Ganito ang realidad. At syempre, naapektuhan nito ang pagtaas ng mga presyo kasi bawat buwan, halimbawa, 1,000 produkto ang tataas ang presyo. Idagdag mo pa, syempre, ang sitwasyon sa Iran. At bukod pa dyan, kakalagay ko lang sa kartel, sa lahat ng channel, isang nakakatuwang balita. May isang kumpanya ng chichirya, ang pangalan ay Calvi, na ngayon dahil kakaunti ang nata at kaya ay ganito. Ibig sabihin, alam mo na, kulang sa tinta. Nagdesisyon silang i-print lahat ng pakete sa itim at puti. Para magdusa dito, kaya ayan, ito ay isang trivia lang na isiningit ko rito. Ngayon, ang isa pang problema ay tungkol dito sa yen. Ang mga chips na noir. Ang noir ay astig, napaka-elegante. Napaka-elegante talaga, ibig sabihin itong minimalistang pakete. Puti at itim, lahat ay metalik. May yen, kaya mura lang ito. May ganitong pakiramdam na parang mas nararamdaman ng mga Hapones na mas mahirap sila, mas hindi makapangyarihan, kaya doon nabuo ang populismo, di ba? Siyempre, kasi sa lahat ng problema, ayan, parang katulad din ng nangyayari sa Italia. Pero sa estilong Hapones, ibig sabihin, lahat ng problema ay kasalanan ng mga dayuhan. Nilinaw ko rin na marami akong natanggap na mensahe at gumawa ng video tungkol sa pangalawang issue na napag-usapan ko na. Sinasabi nila, ayaw nilang gayahin ang Europa matapos makita ang sitwasyon doon. Pero marami ring tao at pwede nating tingnan ang mapa ng Hapon. Pakiusap, nandyan din sa likod, marami ang dumarating dito para sa tinatawag na biyahe ng pag-asa. Ibig kong sabihin, ipaliwanag ninyo sa akin paano nakakapasok sa Hapon ang mga tao. Pumapasok ba sila ng walang visa, ng hindi tinitingnan? Saan sila galing? Paano sila nakakarating gamit ang bangka? At paano sila bumababa sa Hapon? Lahat ng nandito, illegal. Nandito dahil may ginawa sila. Hindi lahat. Siguro may porsyento. Baka may mag-comment o mag-chat na tutol. Noong nakaraang taon, may 10 dumating sa Hapon sakay ng rubber boat. Posible, pero hindi ako sigurado. Maaring ganun nga, pero ipaliwanag niya sa akin ano ang nasa harap natin. Nasa harap natin ang Timog Korea, ang China, ang Rusya, at pagkatapos ay ang Sakhalin. Sa ilalim niyan, nandoon ang Taiwan. Di ko alam, galing Pilipinas, pupunta sila dito. May sorpresa ako sa iyo dahil minsan puno ng di inaasahan ang buhay. Sino yan? Kaibigan ko siya na walang magawa, isang historiador. Sige, Ete. sa ngayon, nasa Tokyo siya. Perpekto, kung ganun ay. May mga imigrante. Sa ngayon ay nasa Tokyo siya. Perpekto, kita mo. Kaya ang mga imigrante ay nagbabakasyon. Nagbabakasyon sa sea, may visa siya, may visa siya, may visa siya, may visa siya, may visa siya. Ikinagagalak kitang makilala. Sige. Paano ka pinapasok dito na nakabihis kang Pikachu? Hindi, totoo, si Pacman ito. Sige.
Kailangan natin maglaro dito. Pero may mabisa akong paraan. Naintindihan mo ba? Ibig sabihin, may paraan para makakuha ng mga oportunidad. Sa madaling sabi, Isang napakahirap na paglalakbay. Pumasok sa Hapon. Siya kasi ay pumasok gamit ang visa, hindi ba? Pinag-uusapan. Alam mo ba ang tungkol sa migrasyon sa Hapon? Oo, napakahirap talaga. Tama, 5 taon na. Kaya para makuha ang pagkamamamayan, ibig sabihin, mahigpit talaga ang mga patakaran nila. Hindi, 10 taon, 10 taon, ipapaliwanag ko lahat sa'yo. Oo, Pumasok ako noong Hunyo 29. Ang bagong patakaran nagsimula ng Hulyo 1. Hindi ko maalala kung 30, kaya ako Nanatili ako sa ilalim ng... lumang patakaran. Oo, sige, pero walang problema sa biyahe. Sa pinakamasama, tataas lang. Sige, pag-usapan muna natin sa pangkalahatan ang visa, migration bank at iba pa gaya ng nabanggit ko kanina tungkol sa mga regular na migrante sa Hapon. Sila yung mga kahit paano nakapasok. Ayos ka ba? Sige, yung mga regular na migrante ay yung mga nakapasok sa kahit anong paraan. Dumaan sila sa paliparan, pumasok sila mula sa kung saan mga parte, archipelago kasi, gets mo? Wala namang masyadong kailangang gawin, kaya naitala sila. Sila yung mga nananatili kahit lampas na sa visa nila, okay? Sila yung nag-overstay. ano ang overstay? Yung tinatawag na overstay. Kaya ibig kong sabihin, sa isang paraan, nauhuli mo sila, di ba? Kung gusto mo talaga silang hanapin, mahahanap mo sila dahil kailangan nilang manatili sa isang lugar. Walang issue sa illegal na migrasyon hanggat di sila na itatala. At sa kabila ng lahat, sa pangkalahatan, ang mga regular na imigrante ay mas kaunti, mga 3% ng populasyon. Lahat sila ay mga taong pinapasok ng Hapon sa isang paraan o sa iba pa. Ngayon, dahil gusto nilang isisi sa mga dayuhan, sa Hapon din, lahat ay gumagawa ng mga ganitong patakaran. At kaya tinaasan nila lahat ng presyo ng mga visa, lahat ng mga iyon. Yung mga requirement ng visa at kaya halimbawa, dati bago ka mag-renew o magpalit ng uri ng visa na meron ka, 6,000 yen lang ang gastos. Kung i-convert sa euro, di naman mahalaga para sa mga nakatira sa Japan dahil yen ang kita natin. Pero sige, i-convert natin sa euro. Mga 30 euro yon. Pero ngayon, ang gastos ay nasa 30,000 hanggang 70,000 yen na, kaya mga 150 hanggang. 350 euro na masasabi mo, sige, sa huli, gets mo. Depende kung ilang taon ang ibibigay sa'yo at kung ilang beses ka magre-renew. Pero ang Japan, sa parehong panahon, naghahanap din kasi wala sila. May malalang problema, di ba? Dahil kakaunti na ang ipinapanganak at tumatanda ng populasyon, totoo yan. Kung pupunta ka ngayon sa convenience store dito sa Sendai, para magtrabaho. Hindi mo makikita ang Hapon doon. Makikita mo ang batang Indonesian. Makikita mo ang babaeng Thai. Makikita mo ang ibang tao mula sa labas. Kung pumunta ka sa mga pabrika kung saan ginagawa ang mga matatamis at mga pagkain, yung mga junk food sa kombini para mantrabaho ng 10 oras ng gabi, malamang. At nandun ang batang lalaki na nagkaroon ng utang sa sarili niyang bansa, sa bansang ASEAN, at pumunta rito para mag-aral ng wika. Nag-aral siya sa umaga at nagtatrabaho ng mabuti sa pabrika sa gabi. Kaya bakit hindi yon ginagawa ng Hapones? Una, ayaw niya talaga. At pangalawa, wala rin naman. May pagdududa ako at nahihirapan dahil sa Hapones. May mga nakakagulat na estadistika kung saan, sa ngayon, sa bawat isang retiradong Hapones, may 3 manggagawa. Pero sa 2,050 magiging isa sa isa ng ratio. Naiintindihan mo? Nakakagulat talaga. Kung 2,050 na, parang bukas na lang yon. 24 na taon na lang. Hindi naman ganon kakaiba. Sa ngayon, 35% ng populasyon ay mga imigrante at sa mga ito, 2.60 milyon ay regular na nagtatrabaho. Halos 1 milyon ay mga Chino. Pangalawa ang mga Vietnamese na may 700,000 at pangatlo ang mga South Korean na may 407,000. Pangalawa, siguro ang tinutukoy mo ay South Korean. Gusto mo bang sabihin yon? Pero isipin mo, may diskriminasyon pa rin sa mga South Korean, lalo na sa matatanda o lumang henerasyon, kahit sa mga ipinangalak na sa Japan, mga second generation at pati sa Korea. Alam naman natin sa kasaysayan na may ganitong relasyon, di ba? Ikaw nakasal na. Sa Japan. Buong buhay, hindi ba? Isa ka pa rin gaijin. Oo, pero mananatili pa rin gaijin yan. Palaging mananatiling gaijin. Pero may magagandang panig din naman, mga mabubuting bagay kumbaga,
May mga kapintasan siya, pero may mga benepisyo rin siya. Maging isang gaijin. Kasi pwede kang gumawa ng mga bagay na ginagawa ng gaijin, pwede mong gawin. Siguro tinitingnan kanila ng medyo kakaiba. Gawin nating mas malalim ang usapan, tapos babalikan natin ang visa at iba pang bagay. Kung isa kang dayuhan, maaring mas kaunti ang oportunidad na ibigay sa'yo, maaring mas mahirap umangat sa trabaho at sa posisyon. Pero sa parehong panahon, maaari ka rin magkaroon ng kaunting kalayaan para gawin ang ilang bagay. Kaya pwede mong gamitin ang pagiging dayuhan mo sa iyong advantage. Pero sa tingin ko, pareho lang din sa Italia, kumbaga. Nangyayari naman talaga palagi na makikita mo na meron, siguro nakita ko rin sa Instagram, kumbaga may kalidad ng. Yung mga second generation na Chino, mas magaling pa mag-Italian kaysa sa akin. Pero sa mata ng tao, lagi pa rin silang batang Chino. Ganun talaga. Ipinanganak siya sa Italia. Nagsasalita siya ng perpektong Italiano. Perpekto? Pakinggan mo, si Giovanni ay nasa Livorno pa, 2.5 taon na ang nakalipas. Pupunta ako para dali ng cellphone, sira ba yung side button? Pumunta ako sa karaniwang tindahang Chino na nag-aayos ng cellphone, nandoon ang ale na di magaling mag-Italian. Dumating ang bata at sinabi niya sa akin, "Huwag kang mag-alala, sir. Ako nang bahala dyan." Tapos, may malakas na accent ng Livorno. Talagang namangha ako. Kasi mas malakas pa kaysa sa karaniwang taga Livorno. Dok, ang galing, ang galing. Oo. At ma, At ito ang mabuting na idudulot ng pagpasok sa paaralan. Nagkakaroon ng pagbabahagi sa pagitan ng mga bata at kabataan. Na nakalilika ito ng alternatibo o kahilerang pagkakakilanlan bukod sa nabubuo sa paaralan. Ako sa kasamang palad, hindi ko marinig ang ating kaibigan sa audio. Ikaw lang ang naririnig ko, Mirko. Siya hindi ko marinig. Pero isang karanasan na masasabi ko, bilang turista, sabi ko, dumating kami sa Tokyo noong Lunes, kaya ngayon ang 3 araw namin. Ngayon, ginugol namin ang buong araw sa Shibuya, na isang distrito na particular na puno ng mga negosyo at napaka-turistiko rin. Para maintindihan natin, nandoon ang estatwa ni Hachiko, ang aso ng sikat na, yun niya, kwento o alamat. At masasabi ko na sa mga kalsada ng distrito na ito, nakakita kami ng napakaraming mamahaling sasakyan. May Porsche, Maserati, Ferrari. Talagang hindi ko alam kung talagang ganun ang katangian ng distrito na yon o nagkataon lang na lahat sila ay napadaan sa harap ko ngayon. Pero sabihin na lang natin na ibinabahagi ko lang ang bagay na ito, kumbaga bilang isang saksi, bilang isang Italiano sa ibang bansa na maaring nakakita ng ganitong klase ng mga sasakyan, kumbaga. Hindi ko sigurado kung statistical ito at makakatulton sa usapan. Sabihin na lang natin na sa madaling salita, nakikita ko, medyo nag-aalangan ako, pero kahit nag-aalangan, naalala ko yung mga nakikita ko sa loob nito, mayroong napakalaking pagmamahal para sa Italia. Bukod pa rito, bakit ang pambansang koponan ng Hapon? Noon, malaki ang impluensya ng Kapitan Tsubasa. Lumalabas din si Roberto Baggio at iba pa sa anime. Sandali, tinanong niya, bakit asul ang jersey ng Japan ang Blue Samurai? Nako po, yan ay tanong na hindi ko alam ang sagot. Pero alamin mo, hindi ko alam. May duda ako. Baka naman ginaya nilang asul ng mga Azzurri na meron si Stafisa. Hindi ko alam. Kuryosidad lang ito. Kailangan ko pang maghanap pero may duda ako. Sa chat, tinatanong nila kung naririnig ang mikropono ko. Sinusundan nila ang usapan. Hindi ko mabasa ang chat kaya di ako sigurado. Tungkol sa asul, hindi ko alam at kailangan ko pang maghanap. Oo, ang Japan ay abala rin noon sa World Cup. Pero mas maganda ang ginawa nila kaysa sa atin dahil tayo, pumunta tayo. Samantalang ang Italia ay dumiretso at mahusay ang ginawa nila. Gustong-gusto talaga ang football. Tapos, sino nga ba ang Italianong coach ng Japan? Nandyan siya hanggang ilang taon nang nakalipas, hindi ko na subaybayan. Pero nahanap ko pa rin dahil okay lang. Ang national team officials ay mula sa mga universidad at nakasuot ng asul na uniforme. Sige, siyemnara ang 30. Sige ang mga Taon kung kailan ang Italia. noon ay Habang balikat. Pero heto, siguro si Giovanni na pwedeng matama sa akin. 30-34 nanalo tayo sa World Cup ngayon. 2 sunod-sunod, 34. 34 at sa siguradong heto,
Talagang isang bagay, 34 sa Italia, 38 sa Pransya. Noong dekada 30, sobrang lakas natin kaya kailangan nating balikan ng kaunti. Ganun nga. Ganun nga na nung mga 10 taon nang nakalipas, nakarating ang Croatia sa semifinals. May biro si Spirio no na sinasabi niya na yung mga taga-Zara ay naging kampiyon na ng mundo noong 34 at 38. Kumbaga, yung mga Croata ng Zara, mas marami silang tagumpay kumpara sa iba. Hindi ko alam. Ako rin, hindi ako masyadong mahilig sa football. Hindi, ako, nung natira ako, oo, ako rin, kapag may laro ang Italia. Kaya balik tayo sandali sa pinag-usapan natin kanina. Tama, pero hindi sila Tungkol sa'yo, sa akin. Tama. Para tapusin yung usapan, kailangan talaga ng mga Hapon na manggagawa mula Timog Silangang Asya. Kung itataas nila ang presyo ng visa ng 3, 4 o 10 beses, nagiging problema na yon. Kung papahirapan pa ang requirements, minsan may natitira, minsan wala, pero nangyayari talaga yan. Kung kailangan nila, bakit sila gumagawa ng patakarang salungat dito? Pero ito talaga ang hindi ko maintindihan. Kasi uso ngayon ang populismo. Nariyan ang mga Hapones na nag-udyok dito. Kilala mo ba ang Sanseeto? Kilala mo ba ang Sanseeto? Ngayon, uso na ang Sanseeto, ang orange na partido na taladang populista, una ang mga Hapones. Ginagamit nila ang first sa Ingles para sabihing una ang mga Hapones. Gets mo? At saka, mayroong short circuit na hindi maintindihan ng marami, di ba? Hindi, ang Hapon. Ang Hapon hindi maintindihan ng marami. Kaya nga, dahil may ganitong pakiramdam na parang ang Hapon ay hindi na 100%, hindi na kasing lakas ng dati, kasalanan ng sino? Kasalanan daw ng mga dayuhan. Inulit ko, tayong lahat, mabuti o masama, karamihan regular, nandito tayo. May ilang irregular at may ilang problema, pero hindi yun luhikal. Kailangan talaga nila ng mga manggagawa, kaya abala rin ang mga naunang gobyerno sa pagkuha ng mga manggagawa mula sa ibang bansa. Narito na ngayon, pero ayaw na nila rito. Maingay pa sila sa scholarship. Noong 2015 dumating ako dito gamit ang scholarship mula sa gobyerno ng Hapon, isang napakagandang bagay. Ginagawa pa rin nila ito ngayon, 145,000 yen kada buwan. Bukod dito, libre ang tuition sa universidad, may libreng pamasahe paalis at pauwi at walang buwis na babayaran. Sa pangkalahatan, pwede ka rin ma-exempt sa iba tulad ng pensyon. Maganda ang benepisyo pero hindi ito basta-basta. Kailangan mong paghirapan ng scholarship. Kung gusto nyo, pwede nyong subukan. Hindi naman ako laging nagyayabang, pero kailangan ko talagang magyabang sa ganito. Kailangan mong maging matatag at malakas para makuha ang scholarship ng Ministry ng Edukasyon ng Hapon. Hindi nila agad binibigay yon. Andito ka dahil seryosong gusto ng Japan mag-invest dito. Pero nitong mga huli, may ganitong usapan, mahina ang yen, kaya kailangan nating samantalahin ang mga dayuhan, kasalanan ng mga dayuhan, pagkakitaan pa natin, pati ang mga turista, nagsimula na silang magpatupad ng doble presyo parang sa mga developing na bansa. Ibig sabihin, nawawala ang kilalang hospitality ng mga Hapon kapag sinisingil mo ako ng doble presyo dahil dayuhan ako. Ako, bilang permanentang residente dito, kailangan ko pa rin palaging ipakita ang residence permit ko para hindi madoble ang singil. Isang normal na presyo lang at hindi na dinodoble o tinotriple, yun lang. Para sa akin, ito yung naging problema na nabuo. Sa Japan, makikita mong halos walang halaga ang yen at maraming turista. Oo, Kailan ba nagsimulang mangyari ang mga bagay na to? Simula ba nung namatay si Shinzo Abe? Simula nung medyo magulo? Oo. salamat sa pagsubaybay sa akin. Medyo mahirap sa loob, pasensya na, may dumating na grupo, kailangan ko kasi live broadcast na yon, kaya baka makaperwisyo ako sa loob. Pwede rin sa kabila, nasubukan ko na ilipat sa loob. Pwede bang gamitin yung nasa pinakaloob? Hindi kita natulungan. Pasensya na, hindi kita natulungan. Gusto ko sana kaninang umaga. Nahintayin ka sa Roma. Nandoon sila sa mesa. Tama. Sige na, ilalagay nila ako sa sulok at pagkatapos, sige na. Bah, sige, maghintay ka na lang sa sulok. Giovanni, gusto kitang ituloy mo. Kailangan ninyo magpatuloy. Ano pa bang ginagawa mo bukod sa bakasyon? Nagbabakasyon? Nagbakasyon ako, dinala akong pamilya ko, pero Pumupunta ka ba sa Hokkaido? pupunta ako kahit saan. Huwag kang mag-alala, pupunta ako kahit saan. Dito. Hindi ko nalaman kung paano nila dapat gawin.
Dumating ang anak na babae at asawa. Kaya masasabi natin na may utang na loob ako sa kanila na dalhin sila sa hapon. Kaya sinamantala namin ang pagkakataon based na rin sa mga nasabi. Hindi, tungkol sa ekonomiya lalo na, sabihin na natin tungkol sa exchange rate. Bukod pa doon, nagpareserba na kami ng flight nung Oktubre, kaya nga medyo nag-aalala pa nga kami noon. Samantala, lumit ng available na mga rutang panghimpapawid. Hindi, kasi nga, sa itaas ay may dagat itim, sa itaas ay ang Russia, sa itaas ay Tama, anong ruta? Anong ruta ang kinailangan ninyong tahakin? Hindi, buti na lang at meron. Ang ruta ng Azerbaijan na siya lang, kumbaga, ang tanging daanan, palabas ng dagat itim. Kaya nga nung bandang Pebrero, nang nagpaputok ang Iran ng ilang mga raketa sa Baku, talagang nag-alala kami dahil hindi namin alam kung saan kami dadaan. Kaya masasabi natin, kumbaga, ang ruta ay dumaan sa Romania, sinundan ng timog na gilid ng dagat itim, at pagkatapos ay dumaan sa Azerbaijan. At pagkatapos sa pangkalahatan, dumaan kami sa gitnang Asya at nakarating kami sa China at Korea at pagkatapos ay sa Hapon. Sabihin na natin dahil ang lugar sa pagitan ng dagat itim at dagat Caspio ay malaya sa posibleng mga labanan, siguradong ayaw naming isugal ang mga peripisyang gaya ng sa Malaysia. Para lang malinaw, hindi ba? Para lang balikan ng mga paksang pamilyar sa atin at kaya masasabi nating buti na lang at ang sitwasyon dun sa Azerbaijan ay naging pansamantala lang. At kaya masasabi natin na gawa namin makarating sa Asya, sa gitnang Asya, nang walang naging problema. Tulad ng sinabi ko, dumating kami nung Lunes at ngayon ay nagtuturista kami. Kaya wala namang naging particular na komplikasyon. Pero masasabi ko na ang naging epekto ng palitan ng pera ay tiyak na pabor sa amin kumpara sa dati. Magandang pagkakataon ito, magandang pagkakataon. Oo, masasabi kong ito ay matagal na naming pinag-isipan simula pa nung nakaraang taon. Tapos pagdating sa eroplano, ang eroplano ay siguradong isang malaking gastusing pinansyal lalo na't apat kami. At kaya naman kailangan talaga magpa-book ng maaga para makahanap ng magagandang alok. Pero sabihin na natin na hindi mo rin maiiwasan na kailangan mong ayusin ang iba pang mga bagay na may kinalaman sa logistics tulad ng mga hotel, pagkain at transportasyon. Kaya masasabi natin na sa ngayon, ito ay isang aksyon. Ang paglalakad ang pinakamainam na gawin. Hindi, sige na yung gabi. Na yung gabi, tinan mo, na yung gabi, pumunta kami para kumain ng sushi. Sabihin na natin, hindi naman magarbo, wala namang espesyal, pero sabihin na natin, kumain lang kami. May mga presyo silang siguradong mas mura kumpara sa mga nakasanayan natin. Kaya maliban na lang kung kumakain ka ng sushi araw-araw na sa totoo lang, ako mismo hindi naman ganun kahilig. Pero masasabi ko na nakatagpo kami ng isang sitwasyong pang-ekonomiya na medyo abot kaya. Para sa isang pamilya, sabihin na natin, isang pamilyang may katamtamang kita na binubuo ng apat na tao. Kaya sigurado masasabi natin na naging pabor ang sitwasyon kumpara sa ibang lugar na masasabi natin kadalasan ay isang biyaheng magastos. Hindi, inuulit ko, hindi naman na may libreng ibinigay sa amin, pero siguradong naging isang oportunidad ito na dumating. Napaka-pabor, masasabi natin, pati na rin yung nabanggit kanina tungkol sa palitan ng pera. Masasabi ko, hindi ko alam kung nabanggit na ito kanina, na sa kasamang palad ay hindi ko marinig ang boses ng isa pang panauhin. Sabihin na natin ang mga bagay na simple kong maikukwento. Isa itong kultura, isang sibilisasyon na talaga namang kapuri-puri, masasabi ko. Simula sa pila sa metro hanggang paghintay ng tren sa ilalim ng lupa. Dati akong nakatira sa Roma malapit sa Termini Station. Sakay agad, tapos na. Hindi nagpapalalabas muna ng tao bago sumakay, lahat ay nag-uunahan. Sa harap ng pagbubukas ng pinto ng tren sa ilalim ng lupa, tahimik na naghihintay ang lahat na makalabas muna ang mga tao bago pumasok. Lahat ay perpekto. Isang bagay na hindi ko alam ay bawal palang manigarilyo sa kalsada. Ibig sabihin, lahat ay sumusunod sa batas. At kaya naman talagang may respeto, may kultura, may sibilisasyon. Huwag suminga sa loob ng establishmento. Tama, sinabi nila sa akin, pinaalam nila, sinabi nila talaga. Kaya, buti na lang at wala akong sipon. Kaya, Ano ang hindi? may isang bagay na
maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa isang taga-kanluran. Walang mga basurahan sa paligid, kaya sabihin na natin, kailangan mong dalhin ang basura mo. Halimbawa, bumili ka ng sorbetes. Hindi mo alam saan itapon ang papel dahil walang basurahan, kaya ilalagay mo na lang sa bulsa. May mga patakaran talaga dito. Ewan ko. Yung mga normal na tao, saan nila tinatapon ang papel? Bawal talaga sa lupa, malinaw naman yon. Sabihin na natin ang bagay na to, medyo kakaiba kumpara sa normal sa kanluran, pero ganun talaga. Sigurado napakalaking bagay ito, napakagandang asal, napakagandang estilo ng pamumuhay na talagang makikita mo sa lahat. May mga patakaran na sinusunod ng lahat ng maayos. At totoo naman magandang pamumuhay dito kung lahat ay naglalakad sa kaliwa, sa mga escalator, habang naghihintay ng pampublikong sasakyan at sa kalsada. Kaya masasabi natin na ito ay isang paraan ng pamumuhay na siguradong makakatulong sa ating mga Italiano na kadalasan ay may sarili tayong mga patakaran na hindi naman natin sinusunod. Kaya, ayun. Dadalan mo ba ng kaunting sake, sina Yuki o Michima? Tingnan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa Tokyo. Ang mabuhay ay maaring gawin ng mabuhay. Kaya ang mabuhay ay maaari mong gawing mas maayos. Ang pamumuhay ay maaari ring gawin kahit hindi ito isang paraan ng oras. Bukas, hindi ko alam kung meron kayo. Kahit na nabanggit ninyo, mabuhay. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa akin. Paunang abiso sa mga taga-subaybay ng aking channel na sa mga susunod na araw, gagawa rin ako ng mga maikling video tungkol dito, tungkol sa mga lugar na ito. Ngayon ay gumawa ako. Nakita ko ang mural, yung tungkol sa atomic bomb, mismo sa istasyon ng Shibuya. At saka napakalakas ng dating na mural na yon. Na naging, sabihin na natin, nagkaroon din ng sarili niyang kwento. Sabihin na natin, masalimuot kasi nawala siya noon. Tapos biglang lumitaw ulit. Sabihin na natin na ang alaala, ang pampublikong alaala, gaya ng nabanggit kanina, ay tiyak na masigla, komplikado, masalimuot, at sabihin na natin, controversial din. Kaya hindi maganda ang relasyon nila sa kasaysayan dahil lahat sila may kanya-kanyang kasalanan sa mga kwentong Hapones. Merong uri ng sensura sa ilang mga bagay, sa ilang mga usapin. Tiyak yan. Tiyak yan, lilipat ako. Tiyak yan. Misposto. Pero interesante ito dahil syempre may mga lugar na nagkukwento rin ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ng huling 80 o 70 taon, hindi ba? Na siya rin naglalarawan sa atin, hindi ba? Sabihin na natin, Mirko. Ibig sabihin, yung mga paksang tinalakay natin, kahit papano ay magkasama tungkol sa mga pangyayari sa Hapon, ang kasaysayan ng Hapon, at ang sandatahang lakas ng Hapon. Ang imperialismo ng Hapon ay nagdulot sa pangkalahatang konteksto at tiyak na ang impluensya ng Estados Unidos pagkatapos mula noong 45 pataas. Isipin natin na ang saksakan ng kuryente dito ay tulad sa Estados Unidos para malinawan tayo. May ugnayan ang baseball bilang pambansang e-sport. Ngunit simple lang ang paliwanag ng kasaysayan nito. Sorry kung di naririnig ng bisita ang ugnayan, pero Meiji Restoration, di ba? Noong 1868 nang dumating si Perry at sinabi, kung hindi ninyo bubuksan ng bansa, babasagin namin kayo. At habang ginagawa natin to, magkapantay ang kasunduan, di ba? Kaya, kung meron tayong Amerikanong nandito sa Japan, kung kailangan siyang parusahan, hindi nyo pwedeng gamitin ang batas ng Japan, pero hindi rin pwedeng gamitin ang batas ng Amerika. Pagkatapos nito, para malampasan ang sitwasyong ito, ang Japan noong panahon ng halimbawa Meiji Restoration nung inalis nila ang shogunato at ibinalik nila si Emperador Meiji sa kapangyarihan. Gumawa sila ng estado na parang istilong Europeo at nagpadala ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo para kunin ang pinakamainam sa lahat ng bagay. Kaya kumbaga, Pero nung panahon ng paaralang Ingles, alam mo yon, yung paggawa ng pera natutunan nila sa Italia, doon din galing ang paggawa ng barya. may mga Ingles ka, may mga Pranses ka. Dahil sa mga Ingles na inhinyero at mga damit, naging ganito ang lahat. At ito ang unang bagay at doon ng Hapon ay tuluyang naging kanluranin at magawa nila ang malalaking bagay, nagtagumpay silang talunin pati na rin ang Baltic Fleet sa loob ng napakaikling panahon kahit na ito ay bagong tatag pa lang. Tama ba? Ang mga Ruso ay wala talagang magandang. Ugnayan sa dagat, ang Irlanda.
Pero tingnan mo, makasaysayan na hindi pa nagawa ng Hapon ang mga barkong pandigma na kayang tapatan at talunin ng ibang bansa. Nagawa nilang lumika ng isang sitwasyon, pati na rin sa antas ng mga batas na nagbigay daan sa kanila na makasabay sa kanluran at magsimula muli. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, dahil sa impluwensya ng Amerika, ang konstitusyon ng Hapon ay naging Amerikano na gawa ni De Mercato. Kanilang bagay yon at mula doon nagsimula ang lahat ng mga impluwensya. Gaya ng sinabi natin, hindi ba? Ng American baseball, syempre, ang Yakyu ay naging Ang pambansang sport pero marami pang iba. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kombini, hindi ba? dumating ito kalaunan, siguro noong dekada 70 o 80. Nagsimula sa Amerika ang kombini. Amerikano, ang 7-Eleven na ngayo'y halos Hapones na, ngunit Amerikano ang konsepto ng convenience store. Sa madaling salita, ang lipunang Hapones ngayon, sa isang banda o iba pa, ito talaga ang naging lakas ng Hapon. Ang gawing Hapones ang mga bagay na kanilang kinukuha o hiniram. Dahil na yon, ito ay isang usapan na maaaring hindi sang-ayon ang marami. Pero kung tutuusin, mula pa noong simula ng panahon, hindi naman talaga ganun karami ang orihinal na Hapones. Kasi nga, ang Hapon ay nagsimula na wala talagang sariling paraan ng pagsusulat, tama ba? At dumating ang paraan ng pagsusulat mula sa China, dumaan ng Korea sa pamamagitan ng mga Budistang iskular. Kaya ibig sabihin, daling ito sa India, China at Korea. Dumating ito sa Hapon, nandoon ang mga Budistang iskular, ang kanji na sila ang Mga simbolo ng Han mula sa dinastiyang Han. Mula doon, na-develop ang iba pang paraan ng pagsusulat ng Hapones, kaya hiragana at katakana ay ebolusyon ng kanji. Hindi rin ito tinuturo sa eskwelahan doon. Noong unang panahon, ang korte ng Hapones ay sumusulat ng tula sa wikang Chino. Ibig sabihin, pati ang estruktura ng Budismo ay galing sa India, dumaan sa China na may malaking kahalagahan. Siyempre, ang tunay na katutubong bagay ng Hapon ay ang Shinto para sa kanya. Yon talaga ang Hapones. Tama ba? Yon ay isang bagay na talagang nananatili. Ang wikang Hapones, ito ang wikang Hapones na sinasalita na pagkatapos ay inangkop sa paggamit ng mga kanji. Pero ang Japan ay may ganitong kalakasan. Siguro higit pa kaysa sa China, ang kunin mula sa ibang bansa, isaloob at pagkatapos ay gawing Hapones. Yan ay isang bagay na Dahil may kakaiba silang relasyon, hindi ba? Ang muling pag-armas na gustong gawin ng ang umaatake ay maaring palakasin. kung paano ito tinitingnan. Noong una, nakita ko rin ang ilang mga protesta laban sa muling pag-armas na ginawa ng Iyan sa pangkalahatan ay talagang nariyan. Sa totoo, lang para sa karaniwang Hapones, sa palagay ko, hindi naman talaga sila interesado sa muling pag-armas. Ang GATA, ang landas ng sariling depensa, ay sapat na. Pero nariyan ito. Yung mga syempre, mas magugulo, sila yung mga nostalgic, literal na mga nostalgic, kaya para sa kanila ang muling pag-armas. Tapos, kasi nandyan yung umaatake na nagpapatas ng presyon. Hindi, walang pakikipantalo sa China, sinadya talaga yon dahil magandang relasyon ng Japan sa Taiwan. Ako rin, at dahil sa trabaho ko, madalas akong nasa Taiwan. Mahal na mahal siya, alam naman natin yan. Pero wala rin naman talagang gustong makipagtalo sa China. Mas pinili pa ang pakikitungo. Siguro galing ito sa damdamin ng mga botanteng ekstremista na naiintindihan na, gaya ng sinabi natin kanina, ang Sanse-Sanseido, itong partidong ekstremista na talagang sabihin na nating xenophobic kapag ganito. Talagang pinalaki ng maraming tao. Kaya si Agaichi ay sinusubukang kunin ang kanilang suporta. Hindi sila ganoon karami pero tumaas ang kanilang bilang. Ang aktibidad ay isang sandali, aktibidad na kailangang gawin at ang mga tao nagkaroon ng panahon na sila ay naging napaka-popular. Hindi naman sila nakakuha ng maraming pwesto, mga 6 na pwesto lang, parang ganoon. At may panahon na malakas ang impluwensya nila sa media. Kaya si Tagaisha, malamang ganoon din siya. Pero sinubukan niyang palakasin pa ang aspetong ito. Nakipagtalo pa siya sa China kahit alam ng lahat na suportado ng Japan ng Taiwan, kaya hindi na sana kailangan manggulo tulad ng ginawa niya. Pero ganyan talaga ang gobyernong ito. Paano kaya nila magpapalaya sa Japan? Hindi ko alam. Si Onoda na binanggit ko kanina, siya'y namamahala. Siya'y nag-aasikaso ng mga ugnayan.
ng integrasyon ng mga dayuhan. At kung titingnan mo ang kwento ng babaeng ito, maiintindihan mo kung bakit siya nagalit sa mga dayuhan. Kasi ang tatay niya ay isang Amerikano at noong bata pa siya, ipinanganak siya sa Amerika. Bukod pa doon, iniwan siya at ang nanay niya ng tatay niya at umalis, tumakas. May ganito siyang complex, galit sa tatay niya na nailalabas niya lagi sa mga dayuhan. Based sa sinasabi niya, palaging may kaugnayan sa mga dayuhan. Meron tayong mga karakter na ganito, sabihin na natin, tulad ni Takahashi na laging sinasabi na kailangan magtrabaho, kahit na sa Japan ay isang problema ito. Sa halip, dapat bawasan, siguro hindi. Ang oras ng trabaho, kahit doon na ang isa sa mga layunin ay bawasan ng overtime. Pero siya, iba ang sinasabi. Magtrabaho, kailangan magtrabaho, hindi ako natutulog, palagi ako nagtatrabaho, ganito ang imahe. Sila ang may pinakamataas na antas ng pagpapakamatay sa mundo, kahit siguro gumanda na ang sitwasyon. Hindi ko alam pero... At para sabihin, balik tayo dito kay Sensei Ito na nakakainis sa mga dayuhan, kailangan nating bilhin ang mga dayuhan. Ang mga dayuhan ay kailangang magbayad ng lahat ng buwis. Bla bla. Nadiskubre na 7 miyembro ng Sanseto ay sangkot sa kalokohan. 4 na pekeng kumpanya para hindi magbayad o magbayad ng mas mababa sa health insurance. Puro kalokohan talaga ito. At sasabihin mo, sa Japan, ibig sabihin hindi niya nakita, kailangan niya. Tama lang na mag-regulate, i-regulate ang imigrasyon para sa Japan na mahigpit na nga. Oo, mahigpit na nga. Nakakuha ako ng visa. Sobrang abala, pero proud ako. Kasi nakuha ko ang permanenteng visa nang hindi dumaan, kahit kasal ako, nang hindi dumaan sa marriage visa. Ito ay personal kong goal. Pero ngayon, salamat. Ganun na nga, sobrang hirap na. Lahat na lang pinapahirapan nila, parang kasalanan palagi ng mga dayuhan, samantalang bumabagsak ang yen, tumataas ang mga presyo, ang inflation, salamat. Alam ko, napakakaiba talaga ng sitwasyon sa totoo lang. Napaka-espesyal talaga. Oo, may sabi raw ng mga dayuhan ang madalas magsulog ng bato, pero kung walang ebidensya, dapat natin itong siyasatin. Kung may mahuling nagsunog ng templo o kung kahoy ito at nire-renovate tuwing 8 taon, posible talagang masunog. Malinaw na hindi sila galit sa lahat ng dayuhan, pero di nila masabi kung alin mga dayuhan ang ayaw nila. Ang rasismo at xenophobia, hindi mo talaga natatago. Pwede sana nilang sabihin direkta, lalo na kung Caucasian, pero hindi nila masabi ang totoo. Pero gaya ng sabi ko, kahit nagtatrabaho ako sa convenience store o sa pabrika, nandun pa rin ang mga ayaw nila. Kaya magulo talaga. At pero itong political na klima, wala naman ito hanggang ilang buwan lang ang nakalipas, bago kaunti lang pagkatapos, pati pagkatapos ng COVID. Hanggang, pero siguro tama ka, hanggang kay Kishida wala namang ganitong gulo. Tapos dumating, sino nga ba? Yung nagbihis na parang Majin Buu. Dumating si Shiba, Ishiba, hindi maintindihan. Hindi nila nagustuhan si Shiba, si Ishiba, na kay Kishida naman ayos lang. Tapos, pero kung pinagsama-sama niya sa mga, tapos na siya, medyo komplikado ang sitwasyon. Hindi na kailangan kasi nandyan na yung permanente, pwede kayong mag-usap pero hindi mo talaga alam. Gets mo? Hindi mo talaga alam. Tsaka kasi dati mas mabait ang mga tao sa mga dayuhan, mas mabuti ang pakikitungo. Kahit na palaging xenophobic ang bansa, palaging sobrang makabayan, palaging ganoon. Kapag nagsalita ka ng Hapones, sasabihin nilang magaling ka. Pero kung marunong ka mag-chopsticks, parang natural lang kasi Hapones ka. Lagi namang may ganitong pakiramdam, pero nitong mga huli, kanina sumakay ako ng taxi mula sa universidad kasi nagtatrabaho ako sa universidad at yung taxi driver sabi niya, Ilang estudyantang banyaga meron dyan? Sabi ko, hindi ako sigurado. Siguro ilang libo. At noon papunta ako sa dormitoryo ng universidad. Sa universidad, ilan lang bang banyaga ang nakatira roon? Totoo bang marami talagang Chino? Tanong niya kung binabayaran ba ng scholarship ang dormitoryo. Kasi gusto niyang magparinig. Kami rin kasi nagbabayad ng dormitoryo, pati ako. Sila, sariling bayad din. Kumusta? Pero bakit ba nagkakaproblema ang mga bagay-bagay sa mga bansa? Kapag nagkakaproblema, basta't may banyaga at abluputid, doon agad ang sisi, doon agad ibinabaling ang sisi. Hanggat maayos ang kalagayan ng Hapon, wala namang ganitong klase ng mga problema, wala namang ganitong pananabik sa nakaraan, wala ring mga ekstremong partido. Ganyan din halos ang nangyayari sa buong mundo, halos pareho lang. Kung dito ay lumilitaw si Vanacci, sa Fort Deutschland naman doon, at sa Hapon ay may mga nagpaparada ng bandilang imperial at gustong mag-armas muli. Ganyan na rin ang sitwasyon sa mundo.
Tumutulong ito sa paglitaw ng mga grupong ganito dahil mas madali na lang ituro ang sisi sa at pati ang gobyerno tinitingnan kung saan papunta ang hangin at sinasabi mas makakabuti sa akin na pagbigyan ang mga grupong ito kasi ganito na rin ang ihip ng hangin. Siyempre, hindi mo maiwasang mapasok sa ganong sitwasyon. Pinag-aaralan ko talaga ang mga ulat, pati na rin yung pwede mong gamitin na maliliit na pag-iingat, di ba? Ang Japan ay nagutos ng 10 frigate. Ang ika-10 frigate ng klase Mogami, niloko niya ito. Noong ikalawang digmaang pandigdig, ang Mogami ay isang cruiser at muling ginamit ang pangalan. Parang ang susunod nating ilulunsad na barko ay Littorio o Littorio. Pero yung isa pa, Magkakaroon na naman ng problemang institusyonal, di ba? pahintulutan mo ako magsabi ng isang huling bagay, tapos aalis na ako dahil hating gabi na at kailangan kong gumising ng maaga bukas. Pero ngayon ay unang Hulyo at kung titingnan ninyo sa social media, sabihin na natin, ikaw, maraming politiko, lalo na yung mga nasa kanan, ay muling binanggit ang sikat na parirala na nawala ang swerte, hindi ang tapang. Naalala ang unang labanan sa El Alamein, gamit ang mga kasabihan ni Churchill, ni Rommel at lahat ng iba pang kwento. Mga kalokohan na pinabulaanan na rin natin, di ba? Sabihin na nating palaging sa paraan na pabor sa atin ang pagkukwento natin. Kaya, sa kasamaang palad, pare-pareho lang talaga saan man sa mundo. At may isang bagay na mas nakakagulat para sa ating nag-aaral ng kasaysayan. At na lumalampas ng kaunti sa chismis, sa mga sinasabi, sa mga kasinungalingan, sa mga karaniwang paniniwala at mga alamat na ipinapasa. Para ikwento ang isang salaysay ng nakaraan na sabihin na natin naging masama dahil sa kasalanan ng iba. At palaging ganun ang kwento, hindi ba? Makikita natin na hindi natalo ang ikalawang digmaang pandigdig dahil sa kakulangan sa paghahanda. Sa usapin ng silangang hangganan, hindi naman basta nawala ang Venezia Giulia. Dahil ang mga komunista ay pangit, madumi at masama, pero baka rin silang ganon. Kung hindi nagdeklara ng digmaan si Mussolini noong Hunyo 10, 1940 laban sa Gran Britanya at Pransya, at hindi inatake ang Yugoslavia noong Abril 1941, malamang Italiano pa rin na yon ang Zara at Fiume. Sinasabi ko lang, di ba? At lumalabas din ito sa iba't ibang mga kwento na sa kasamaang palad, madaling pag-usapan ng mga politiko ngayon, di ba? Mas mahirap pag-usapan ang ekonomiya, ang mga totoong bagay, ang mga bagay na may epekto sa mga pampublikong pulisiya at mga patakarang piskal. At iba pa, samantalang mas madali ang pag-usapan ng mga sabuatan, mga koneksyon, paghihigante, mga elementong mythical. Ito ay isang bagay na walang gastos, na nagpapainit ng damdamin ng mga nostalgic o ng mga taong kailangan maghanap ng dahilan para sa iba pang mga paghihirap. Kaya madali lang sabihin, isipin natin si Pizzaiolo na namatay kahapon, hindi ba? Ipinapahiwatig pa rin na dayuhan ng may gawa kahit na patunay ang tunay na responsable ay Italiano. Kaya sa kasamang palad, nagiging salamin ng panahong may krisis sa lipunan, ekonomiya, at moralidad ang ganitong paraan ng pagkukwento ng kasalukuyan at nakaraan. Pahintulutan mo akong sabihin, nagiging kapaki-pakinabang ito sa isang kwento na naglalayong bigyan din ng mga mapanlikang aspeto dahil mas naipapaliwanag ng imahinasyon ang realidad kumpara sa isang critical na pagsusuri at mas detalyadong pag-aanalisa. Sa kasamaang palad, sabihin na natin, alam natin ito, pahintulutan mo, ayoko magbanggit ng mga pangalan dahil nasa bahay ako ng iba, kaya ayoko magbanggit ng pangalan. Pero may isa mong kakompetensyang YouTuber na narinig ko lang kamakailan. Natempuhan ko lang ito dahil nag-scroll lang ako sa Facebook. Ngunit ipinagtanggol niya si Caio, Julio Cesar at Mussolini na sinasabing na censor sa Amazon ang mga libro niya. No na yun, kahit na bestseller siya sa mga aklat ng kasaysayan, ayun, yung katotohanang naging bestseller siya sa mga aklat ng kasaysayan. Ng mga libro ni Caio, Julio Cesar at Mussolini. Medyo gets mo na. Yung sabihin na natin, ang karaniwang antas ng mga taong bumibili ng mga libro, pero hindi naman nila binabasa. Kasi sobrang kapal din naman ng mga yon. Sa kasamaang palad, Nirko, madalas na nating napag-usapan sa channel mo ang tungkol sa pagbabahagi ng kaalaman
at fake news na talagang umiiral. Ngayon, madali na mag-publish. Tingnan mo, Tingnan mo, nag-record ako ng short na yun kasi may kakilala tayo nagsasalita tungkol sa mga kampong pagpuksa at mga kampong konsentrasyon sa Olanda. Sa totoo lang, kalokohan yon, training lang yon para sa mga posibleng bihag ng digmaan at BP. Pero dito tayo nabubuhay sa mundong ito, dito, sa panahong ito. Kaya kailangan natin sundan itong mga bagay na to, itong mga bagay dito. Hindi, pero sa totoo lang, Pero sa totoo lang, ito ang ating tungkulin at syempre, pinagsasaluhan din natin itong misyon na ito para kay Papa Spazio, kumbaga. sa pagtanto ko na baka masyadong mataas ang salitang ito at hindi ako karapat dapat sa tawag na ito. Pero sinusubukan namang mag-ambag, hindi ko sinasabing para sa katotohanan dahil baka masyadong reliyoso o philosophical ang salita. Pero tungkol sa mga nangyari talaga dahil kung yon ang mga totoong pangyayari, hindi mo pwedeng gamitin ang ibang mga termino. Dahil lang nakakakuha sila ng mga click, dahil nakakatulong sa algorithm at iba pa, hindi ba? Sabihin na natin, pwede namang sabihin ng isang tao ang mga bagay kung ano talaga ang totoo na may objektibidad, may sentido komun at may balanse. Sa kasamaang palad, alam naman natin kung paano talaga ang pamamahayag sa halip ay nabubuhay sa sensasyonalismo, sa malalaking headline, sa mga bagay na basta nalang binabato para lang masabi. At kahit dito, hindi ko magawa. Binabanggit nila ang mga pangalan kahit alam natin lahat yun, kahit madalas sinasabi nating ayaw kitang ilagay sa alanganin. Pero ito, sa kasamaang palad ay nagiging isang motibasyon, kumbaga, nagiging motibasyon para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng iba pa. Na ang ginagamit nilang gabay parang para hilagang bituin. Ang mabigay ng impormasyon at hindi magpakalat ng propaganda. Dahil yun naman talaga ang pinag-uusapan natin. At syempre, subukan nating sabihin ang mga bagay ayon sa kung ano talaga ang nangyayari. Kaya gamit ang mga sanggunian, pati na rin ang lahat ng pananaliksik na ginagawa natin araw-araw, maging sa kasaysayan o sa larangan ng geopolitika. Bawat isa sa atin ay may sariling kakayahan at natatanging larangan sa pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman. Pero ito ay isang bagay na kailangan talagang sabihin dahil naharap tayo sa napakaraming kalokohan at pinupuri ko pa nga sila dyan. Gusto ko pa sanang gumamit ng ibang salita pero titigil na ako dahil hating gabi na at kailangan ko ng matulog. Hi, ako si Valerio. Juba, mag-enjoy ka. Paalam, magandang gabi, paalam, salamat, paalam. Paalam, magandang gabi. Paalam. Tungkol sa basura at sa Japan, gusto ko lang sabihin pero hindi ngayon. hindi. Mag-usap tayo ng seryosohan. Sige, Pagbaba ng populasyon, di ba? Bawas ng 3 punto, 1 milyong tao sa nakaraang 5 taon. No? Lalo na, may isang tanong na sa tingin ko ay napaka-interesante sa chat. No? Ang mga Hapones ba ay interesado sa geopolitika? ibig kong sabihin, ikaw na palaging umiikot. YouTube, ewan ko, may mga parabellum ba na Hapones? Kung titingnan natin ang mga channel at ganong bagay, sigurado namang umiiral yon. Pero hindi yun ang punto. Mas magaling ang Hapones, pero di siya interesado sa politika. Kahit mula ibang bansa, may ilang balita pa rin. Siguro hindi naman talaga kami interesado. Sa totoo lang, hindi ako ganong interesado. Lalo na sa panlabas na politika. Sarili lang nilang mundo. Ang iniintindi nila, maraming Hapones hindi pa nakakalabas ng Japan kahit kailan. Ibig sabihin, tayo, na yon, lahat ng tao dumadaan dito. Maraming Hapones ang hindi talaga lumalabas ng sarili nilang bansa, kaya sa totoo lang, hindi. Sa totoo lang, hindi. Kaya, hindi. Madalas natin silang nakikita, ewan ko, sa Firenze. Nakikita mo lahat ng mga Hapon. Pero hindi ko alam. Alam mo, dati sigurado oo. Pero ngayon, hindi na masyado. Kasi ang yen ng Japan ngayon ay sobrang bagsak kapag nagpunta ka sa ibang bansa, lalo na sa Europa o sa Amerika. Kaya dati maraming Hapon, pero ngayon mas marami ng Chino at Koreano. Mas marami kang makikita, sinasabi ko sa iyo. Ngayon naman, nagbabasa rin ako ng ilang mga mensahe, kadalasan nakakarating ako sa mga komento na may nagsasabi at nagtatanong kung ano ang kinalaman nito. Pati ang mga letrang Latin, galing din yan sa Gresya at iba pa. Hindi talaga pareho.
Kasi hanggang ngayon, sa Japan, kanji pa rin ang tawag dito, ibig sabihin, naging bahagi na talaga ito ng kulturang Hapones. Siyempre, pero nanatili sila doon, nanatili talaga sila doon. Nakikita ko na may political na alitan at iba pa. Pero itong galit sa mga Chino, parang yung mga sinaunang Romano na dinuduraan ng mga Griego dahil inis sila sa kanila. Sa kung anong dahilan. Sa tingin ko, hindi talaga yun eksaktong kapareho ng sinaunang Roma. Tapos yung iba pa, kahit na may nagsasabi, yun nga, na yung si Takaichi ay mula rin sa parehong partido nitong mga huling panahon. Talagang totoo. Ang Liberal Democratic Party ang laging nananalo. Sila na ang nananalo sa loob ng maraming taon. Sila pa rin ang mga yon, pero sa tingin ko, lalo pa itong itinutulak ni Takaichi. At hindi ko alam kung ano ang nangyayari, hindi ko alam kung ano ang nasa likod, hindi ko alam kung ano talaga ang mga interes, pero ganito ang sitwasyon. Kung ikukumpara, mas mahinahon nun si Abe, mas chill siya, gaya ng sabi namin sa Roma. Sabihin nating totoo, mas konserbatibo at kalmado siya kaysa kay Takaichi. Hindi. Pero naalala ko na gusto niya baguhin ang konstitusyon, lalo na sa usapin ng muling pagbubuo ng sandatahang lakas. Muling pagbubuo ng sandatahang lakas. Iyon naman ay gusto nilang gawin lahat. Lahat sila ay may ganyang balak. Sa tingin ko, medyo ganon din naman, di ba? Kasi nga itong konstitusyon na ito ay ginawa ng mga Amerikano, kaya parang may bahid ito na nararamdaman nila. Isang kulungan sa politika, gets mo? Palagay ko, pati yun. Nariyan din ang Hilagang Korea at si Ang Yostro. Hindi yun ginagawa ng kliyente, pero nagpapakawala siya ng mga misil na kung ano-ano, ng mga piraso ng ladrillo, kadalasan sinusubukan niya. Finivano i cartoni di solito questi. Dumadating sa akin ang mga alerto sa misil. Iba talaga yon. Pero sa totoo lang, ganun talaga yon. Ano pa ba? Pero pag-usapan natin Pag-usapan din natin ang iba pang bagay, kahit na inaral ng kaibigan mo sandali ang buhay sa Japan. Pero mas tungkol iyon sa buhay sa Japan na nakikita ng turista. Oo, sa Japan. Tama na mayroong silang lahat ng mga patakaran na nagpapatakbo ng lipunan, pero kapag may lumihis sa mga patakaran, medyo alam mo na, sila ay nagpapanik sila. Bibigyan kita ng dalawang mahalagang halimbawa. Una, tungkol sa COVID. Nung nagka-COVID, sabi nila, isasara natin lahat. Imbes na mag-react at mag-isip ng isang estratehiya, dinadala nila lahat sa sukdulan dahil wala silang sistema para pamahalaan ang sitwasyon. O kaya, isang halimbawa na mas magaan pero halos pareho rin. Alam mo ba na ilang taon nang bawal ang pag-angkat ng mga cured meat mula Italia papuntang Hapon dahil may mga kaso ng African swine fever? Ikaw, imbes na magpakontrol, tama. Imbes na mag-sample check o mag-check sa produksyon, ang ginagawa nila ay, paano nila ginagawa? Oo, Kaya sila itim o puti lang. Ibig sabihin, kapag may nakuha sila, kapag may nangyari, tama, nagpapanik sila. Kasi nakakatulong ang mga patakarang ito. O, siguro yung kaayusan sa lipunan, pero kapag may hindi inaasahan, nagiging problema na. O kaya naman yung tungkol sa kalinisan, oo. Pero kapag pumunta ka sa maraming lugar, lalo na yung medyo luma na, yung mga ramen restaurant at mga ganong klase, may mga sitwasyon na kung sa Italia nangyari, siguradong sasabog na yung lugar agad. Marami talagang ganyan sa Japan. Sigurado akong may magsusulat pa niyan sa komento o chat. Sa Italia, maraming sitwasyon talagang hindi tatanggapin. Kaya kailangan mo talagang mag-ingat at maging maingat kasi. Oo, may nagsabi rin, pati pag-aaral, pero di ko alam sa siyentipikong antas. Hindi ako kumuha ng kursong siyentipiko, pero pareho ang paghahandang ginawa ko nung nagtapos ako sa Italia at Hapon. At ang pagtatapos sa Italia ay mas naging komplikado, mas naging kompetitibo pagdating sa pag-aaral, kaalaman at mga pagsusulit. Sa tingin ko, ang sistema para sa kursong Pantaw ay iba. Hindi ko alam kung ganon din sa siyentipikong antas. Marahil hindi. Perpekto. Naririnig mo ba ako? Oo, narinig. Sige kasi parang nawawala-wala. Sa antas ng agham, oo, ang humanidades ay talagang
Kumpara sa Italia, kulang ang paraan ng pag-aaral kaya maraming ganito. Ako, sa totoo lang, gusto ko talagang manatili sa Japan. Hindi ako nakatira sa Tokyo, kundi sa Sendai. Mas tahimik, mas madaling tirhan, at mas kaunti ang mga bagay kumpara sa Tokyo. Medyo mas makatao ang buhay ko ngayon. Alam mo, ito rin marahil ang nagpapaliwanag sa mito ng dalawang nawalang dekada ng mga Hapones. Oo, totoo yan. Pero kung isa itong lipunan na hindi kayang magdesisyon, magbago agad, lalo na sa panahon ng krisis, mahirap talagang maitama ang direksyon, maliban na lang kung may dumating. Tingnan mo, may isang bagay. Ito'y kamangha-mangha kasi noong dekada 80 nagkaroon ng napakalaking boom ng Hapon sa mundo ng computer at teknolohiya. Lahat ay may Walkman, mga computer na Hapon, mga disenyo na Hapon at ABP. Napakalaki ng kanilang produksyon noong dekada 70 at 80. At pagkatapos mula siyam na po hanggang ngayon, tama, sobrang bumagal. Tama. Nagkaroon ng paglubo ng ekonomiyang bula. Populasyon ng matatanda at ABP. Oo, nagkaroon ng economic boom tapos sumunod ang dekada 70, 80 at 90 nung real estate bubble, di ba? Nagkaroon ng bula sa real estate kung saan ang Japan ay sobrang daming pera, pero ito ay dahil nga sa bulang yon ng real estate na kalaunan ay pumutok at nag-iwan ng maraming tao sa alanganin. Pero kahit papaano, hanggang sa mga unang taon ng 2000 ang Japan sa larangan ng teknolohiya ay talagang nakakasabay pa. Dahil din kasi isa itong ekosistema. At saka alam mo na, pagdating sa mga lumang Japanese na cellphone, yung tinatawag na Garak K, kaya tinawag na Galapagos style, hindi dahil Galapagos talaga, kundi dahil parang sa Galapagos sa Japan. Ganon. Noon, hindi na ngayon. May mga teknolohiya na na-develop na magkakahiwalay. Nagsimula sa parehong base pero naging iba kumpara sa iba. Pero mas advanced pa pagdating sa usapan ng mga cellphone. Kasi yung mga cellphone sa Japan, bago dumating ang mga bagong teknolohiya, sobrang advanced na ng mga cellphone sa Japan. Mukhang ang pwesto nila ngayon sa antas ng technological na pag-unlad ay nakuha na ng South Korea. Oo, nakuha na ulit ng South Korea. Sa totoo lang, na yon ng Japan. Kung babalik tayo sa usapan ng mga cellphone, noong panahon na pinag-uusapan pa yung mga lokal na cellphone ng Japan, meron silang mga teknolohiyang nakakabilib na kahit yung mga Nokia na sikat noon sa Italia, Europa at sa buong mundo, wala nun. Okay, pero pagdating ng mga smartphone, hindi na talaga nakasabay ang Japan sa bilis ng pagbabago. Kinain na sila ng Korea, pati sa cellphone at TV, di ba? Oo, Japan, ganun na rin. Sa kasamaang palad, sina Samsung at LG, nilampaso talaga nila. Parang nakita ng Timog Korea ang modelo ng Japan noong dekada 70 at 80 at sinabi nila, gawin din natin yan. Ginawa nila ito at umatras ang mga Hapones mula sa sarili nilang tagumpay. Sandali, tagumpay. Pero nandyan ang kotse, nilalabas nila lahat. Hello? Na isang kabalintunaan, Hindi, ang ibig ko sabihin, ginaya ng Timog Korea ang modelo ng Hapon at nagpatuloy sa pag-unlad. Mukhang gadom na putol. Sandali. sige, may kaunting aberya. Sige, tuloy. Sige, ayos na. Oo, nalampasan na sila ng Korea, pati na rin ng China. Kaya meron din ganito, di ba? Ganito rin sa pop culture, di ba? Sa larangan ng musika. K-pop, lahat ng mga bagay na yan. Okay, lahat ng mga bagay na to. Sa nakalipas na 15 hanggang 20 taon, naranasan ito ng Hapon. Isang magandang kultura nga Shalom na naging huwaran at sumabog sa buong mundo. Tama, nagbabasa ka pa rin at nakikita mo ako. Sige, sagutin mo pa rin. Buhay pa rin sa kaluwalhatian, kumbaga, wala nang masasabi. Pero 30 taon na ang lumipas. Sino pa ang nakabasa ng Koreanong comics? Siguro ako lang. Tama, oo. Kahit sinong Koreanong may akda. Pero 30 taon na ang nakalipas, halos wala pa sila noon. Na yon, oo. Talaga, may ilan na nagsasabing oo. May ilan na nagsasabing ang Korea, pagdating sa dami ng ipinapanganak, ay mas masama pa ang kalagayan kaysa sa Japan. At totoo yun. Sa katunayan, isa pa yon sa mga problema. Hindi ko alam kung alam ko, titingnan natin kung ano ang mangyayari. Pati sa Korea, talagang malala ang sitwasyon. Mas malala pa kaysa sa Japan pagdating sa bilangang ipinapanganak at namamatay. Bigyan mo ako ng segundo para magpasalamat sa sponsor natin.
Sige, sakto. Makakapag-recharge din ako. Siyempre, ang sponsor natin ay NordVPN at ipapaalala ko rin sa inyo, ito ay hindi isang pansusuring geopolitical. Dahil sa karanasan niya sa lugar, may mga bagay siyang napapansin paminsan-minsan. Mahalaga ring hindi lang sa pananaw ng geopolitical analyst tumingin, kundi pakinggan din ang mga nakatira roon na araw-araw kumbaga nararamdaman ang pulso ng bansa. Kaya wag ninyong gawing pagsusuri ng geopolitika ito, kundi ito ring bilang patotoan ng matagal nang naninirahan doon. At kaya naunawaan mo ang mga problema mula sa pananaw ng mga taong nakatira doon, hindi mula sa pananaw ng ekspansyonismo ng hukbong dagat ng Hapon o mga ganong bagay. Habang nagpapasalamat tayo sa NordVPN, paalala ko na may next-gen antivirus kit na sila, kaya all-in-one na itong digital security app. Kaya ito ay tool na panangga sa digital na buhay ninyo. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagiging matibay na panangga laban sa online na banta bago pa ito makarating sa inyo. Anti-scam, anti-phishing at anti-tracking ito, kaya nahaharang ang mga scam site at malware at hindi kayo natutunton, mas ligtas pa kayo sa internet. Ginagawa nito lahat na yan. Kung gagamitin ninyo ang aking code, may dagdag pa kayong benepisyo na makakatanggap kayo ng 34 na buwang extra at 30 araw na garantiya ng refund. Kung ayaw ninyong ipa-refund, maaari ninyong kunin ulit ito. Sa kabilang banda, kung scan ninyo ang QR code, hindi nyo na kailangang i-click pa ang link o kung ano pa man, basta scan lang at dadalhin na kayo diretso sa pahina. At dagdag pa rito, sinusuportahan ninyo ang trabaho na ginagawa namin dito sa channel na ito na paalala ko lang ay libre namang napapakinabangan ng mga tao. Sa kabilang banda, nakakatuwang kombinasyon na habang kumukonekta ako sa iyo, nalaman ko na si Cecchini ay nasa Japan. Kaya minsan talaga nakakagulat ang mga kombinasyon, di ba? Oo. Oo, natutuwa ako pero nalulungkot din na may ilang usapan akong di narinig. Sana maikwento mo rin sa akin balang araw. Sige, huling kwento na lang. Kailangan ko na rin matulog, may trabaho pa bukas. Habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa bubble, pati na rin ang mga dating nostalgikong Hapones. Dati akong nagtrabaho sa kumpanyang ipinakita ko sa ilang YouTube videos, pati sa loob mismo ng kumpanya. Tapos, pinamumunuan ito ng isang Ginoo na yumaman talaga noong panahon ng bubble at siya ang nagtatag ng kumpanyang ito ng real estate dito sa Sendai. Tumatakbo na ng 40 taon. Bigla akong nagkaroon ng pananaw na hindi na sapat yon kasi siya, pasensya na, hindi lang kumpanya ng real estate ang hinawakan niya, kundi pati mga paradahan, kaya perpekto, kumbaga talagang nakapwesto siya ng maayos. Masasabi nating maganda ang kalagayan niya. Halimbawa, siya ang nag-isip gumawa ng ibang proyekto dahil hindi na kumikita ang real estate. Pero napasok siya sa mga proyektong hindi naging maganda ang resulta, kaya nalugi rin ang kumpanya. Pero isa pang kakaibang bagay, bukod sa ganitong paraan ng paggawa, ganitong asal, kumbaga parang isang taong yumaman nung panahon ng bubble na halatang hindi marunong humawak ng pera, tapos punong-puno siya ng pera, may mga kaugalian siyang sobrang old school. At kaya, may nagsulat nito sa mga komento, bawat lalaki sa kumpanya ay napapalitan, dati isang beses sa isang buwan, tapos unti-unting umaalis ang mga tao. Naging isang beses sa isang linggo. 2, kailangan mong pumunta ng alas 6 o alas 7 ng umaga para limisin ang kumpanya. Itaas ang bandilang Hapones. At buksan ang lahat, di ba? Para sa lahat. Tapos, 2 beses sa isang linggo, tapos naging 1 na lang. Mayroong pagbati tuwing umaga, pupunta ka sa harap ng mesa ng malaking boss. Babatiin mo siya, tapos may leksyon sa pagbati. Parang sa Pantodzi. Diba? Ang malaking lobo, tama? Tama, malaking boss. May leksyon ng pagbati at bawat grupo ng kumpanya ay salitan gumagawa nito. Kaya lahat para sa'yo. Nandyan ang mga miyembro ng grupo na pumupunta kasama ang isang pinuno na nasa harap. Ang iba ay nakasandal sa pader at paulit-ulit nilang sinasabi, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, salamat, 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 salamat ng paulit-ulit. Pagkatapos, sabay-sabay buong kumpanya, inuulit at yumuyuko, magandang umaga, parang grupong boy. Boy Scout. Grabe, tapos may pagbabasa pa, may maliit na aklat na binibigay bawat buwan, parang aklat ng humilya. Pero tungkol sa mga kwentong may kinalaman sa buhay sa kumpanya, halimbawa kay Taro,
na hindi masyadong nagtitiwala sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pero nung nakausap niya ito at nag-business trip sila, natuklasan niya ang diwa ng kumpanya. Kaya nagsisimula sila sa ganitong klaseng kwento, di ba? Parang ganun. Silang beses ko na rin ginawa ito, magsisimula ang kinatawan, babasahin niya ang unang linya, tapos sabay-sabay na babasahin ng lahat ang natitirang bahagi ng teksto at sa huli ang kinatawan ng araw. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit natitiwala sa akin ang lahat kasi yun din ang gagawin ko. Ang kinatawan ng araw, tama, magaan lang. Tinatanong niya, ano natutunan ko mula sa pagbasa na ito? Kailangan niyang ibahagi ang isang kalokohang natutunan niya sa pagbasa na ito. Naliwanagan sa daan patungong Damasco. Tama, pagkatapos nito bababa kami, gagawin ng meeting sa simula ng linggo at matatanggap ng lahat ang kani-kanilang programa. Lahat ng bagay na ito, lahat ng mga patakaran na ganito, tapos bumagsak ang kumpanya. Naniniwala ako na sayang lang ang lahat ng oras sa paggawa ng ganitong bagay. Sumpa ko, hindi talaga ako nasanay sa ganitong bagay. Hindi, kasi parang kabaliwan yun. Parang iyong mga nag-ehersisyo. Alam ko ng Toyota at iba pa, di ba? Bago pa man ako magsimulang magtrabaho, ayoko na talagang gumising ng alas 7 ng umaga. Ngayon, kailangan mong mag-gymnastics ng 15 minuto bago pumasok sa pabrika tuwing alas 7 ng umaga. Oo, ginagawa pa rin yan sa mga probinsya. Pero ginagawa pa rin nila, sa tingin ko, ginagawa pa rin nila yan sa mga construction site. Pero ako, sa awa ng Diyos, sa pinagtatrabahuhan ko ngayon, mas tahimik. Wala nang ganyang mga bagay. Mas relax, mas international din. Mas maganda ang sitwasyon. Akala ko alam mo na ang mga ganitong stereotype ay noong dekada 70 at 80 na lang. May sikat na pelikula kasama si Billy Crystal kung saan binili ng mga Hapones ang Amerikanong pabrika at makikita ang pagkakaiba ng trabaho nila. Totoo, pinipilit nila ang mga Amerikano mag-ehersisyo, pinapanood at sinasabi, ano bang ginagawa nila, di ba? Akala ko yung ganitong bagay, para sa akin parang kahapon lang to, nung dekada 80 halos 50 taon nang lumipas. Ginagawa pa rin nila itong ganitong bagay. Pero dito, maliit at katamtamang laki lang ang kumpanya ng boss na yumaman noong dekada 60, 70 at 80. Nanatili siya sa ganoong pag-iisip. Nag-isip pa siya. Isa pa, may issue. May nagsusulat tungkol sa karoshi. May mga namamatay pa rin dahil sa trabaho. May problema tungkol sa mga black na kumpanya na sila talaga ang nagpapagawa ng maraming overtime at mababang pasahod at nagdudulot ng mga problema. Dahil paminsan-minsan may namamatay talaga, sa totoo lang. Mga problemang naririyan pa rin. Ako, sa kabutihang palad, masasabi kong sinuwerte ako. Si Michael Keaton yon, hindi si Billy Crystal. Isang pelikula tungkol sa isang pabrika sa Detroit, parang ganon. Kung saan dumating ang Hapones at binili yun. Akala ko noon na stereotype lang yon noong dekada 80. Kaya ito ang kabalintunaan ng isang lipunan na napaka-technological pa rin, napaka-advanced, pero may mga bagay na ganito na talagang lumana ang pag-iisip. Dahil nga pero talagang nakakapit pa rin sila roon, bukod pa rito, inuulit ko, ito ay isang bagay na ginagawa, inuulit ko, siguro yung mga bagong kumpanya, yung mga bata, hindi na nila ginagawa pero ang Japan, baka may magsabi sa chat, pero may kaunting trauma pa sila mula sa economic bubble, na dati silang malaki, malakas, at kaya marami sa mga nabuhay noong panahong yon ay gusto pa ring mamuhay sa ganong paraan, kahit hindi na ganoon ang sitwasyon na yon. O sige, parang yung karaniwang Italiano, di ba, yung Milan na masaya, yung mga gabi ng kasiyahan, yung mga ganyang bagay. O yung dekada 80 tama. Dito tinatanong kung uso pa ang nomikai at gaano kalala ang problema ng ikikomori. Ako, sumasama ako dati sa nomikai sa isang lumang kumpanya, hindi madalas, pero ginagamit ko. At ako, sa totoo lang, siguro dahil medyo lasenggo ako, talagang gusto ko yung pumupunta. Ibig kong sabihin, Kapag meron noon, para sa hindi nakakaalam, ang nomikai ay kapag tapos na ang trabaho, halos obligado kang sumama uminom kasama ang boss. Pagkalipas ng ilang beses, nagkakaroon ka ng tolerance dahil sobra talagang dami nilang uminom ng beer. oo, tingnan mo, gusto ko talaga kapag nangyayari yon. Sa totoo lang, kapag hindi nangyayari, nadibismaya ako. Kasi, ayan, isang magandang bagay sa kumpanyang yon ay sila ang nagbabayad kapag lumalabas ka para uminom. Kaya hindi, palagi ko yung na-appreciate. Hindi. Hindi, mauwi lang to sa sakuna sa Italia, kalimutan mo na. Naiintindihan.
Kaya ngayon, kung nasaan ako ngayon, bihira lang. Nangyayari, pero bihira. Nung nasa universidad ako, may mga numikay. Pero ako, personal, hindi ko ito nakikita bilang isang negatibong bagay. Gusto ko ito, kaya ang numikay sa pangkalahatan ay ginagawa mo kahit kanino. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung sa mga kumpanya, ayos lang. Gusto ko naman ito, kaya di ako nagrereklamo. Tungkol sa ikikomori, di ko alam kung gumanda o lumala ang sitwasyon, pero halatang may problema, nagsimula ito sa Japan. Ilang taon na rin akong nag-live kasamang ikikomori dito sa Italia, di ba? Na may channel Pero ang sitwasyon, kumbaga, ibig sabihin, May isang serye para sa mga hindi pa nakakakilala sa phenomenon ng ikikomori. May serye na tinatawag na Welcome to the NHK. Maganda, maganda. Yung mga kabataang nakaangkop na at bubuto nagsasama-sama sila at naiisip din nila ang collective suicide, mga ganitong bagay. Pagkatapos, kaya ang tanging paraan para mapansin ng mga Hapones ang isang problema ay idaan ito sa anime. Gumagana yon, gaya ng ginawa nila sa football. Sa football, ginamit nila ang anime, ano nga ulit ang pangalan nun? Blue Lock. Blue Lock. Pero tingnan mo, kahit ito sa totoo lang, wala naman masyadong masasabi. Sinasabi mo, ang Japan ay hindi lang anime at manga, okay? Pero sa Japan, ang anime at manga ay talagang bahagi ng lipunan. Normal lang talaga. Sa isang paraan, ayun. Hindi ako nanonood ng mga Anime kasi, hindi. wala na akong oras, di ba? Hindi, ilang taon na rin na wala na akong oras para manood ng anime. Kayo na nanonood, siguro kung may oras ka, napansin mo ba na nitong mga nakaraang taon, maraming lumabas na anime tungkol sa digmaan? Medyo nostalgic, di ba? Hindi, ako hindi. Hindi, sa pagkakaalam ko, wala. Kasi baka meron, pero hindi ko alam, wala akong maalala. Kasi napansin ko isang bagay. Sa loob ng 6 o 7 taon, may 2 pelikula tungkol sa Yamato na lumabas. Sige, 2 pelikula tungkol sa Yamato, magkasunod pa sa maikling panahon lang. pero naging uso sila. Girl sponsor, na sumikat talaga ang girl sponsor. Tama, tapos meron pa yung tungkol sa mga barko. Ano nga ulit pangalan nun? Alam ng iba yon, nakalimutan ko lang. Tungkol naman sa mga babae, mga barko, ibig sabihin, yung fleet ng Hapon na nakalolita version. Kantay collection. Naging uso talaga yon, Kantay collection, na yung fleet ng barkong Hapones ay nakalolita version. Dapat ganon. Oo. Para gawing, sabihin na natin, mas katanggap-tanggap. Oo, Kantay collection cards yon. Talagang may mga ganon. Sa girl sponsor, may Mussolini rin na Lolita version, di ba? Si Ancioli yon. Sa iba pa, hindi ko talaga napanood ang Girl Sponsor. Review lang ang nakita ko mula sa historical na pananaw. Yung mga poster, mga sasakyan, di ba? Lahat ng mga sasakyan doon ay based sa totoong mga sasakyan. Pati mga Italianong sasakyan, tulad ng CV33, 1,300 at 40 mga ganung bagay. Kaya kahit paano, makikita pa rin ang pagkamaniyako ng mga Hapon sa ganitong mga gawa. Oo, pero gusto mo naman yung mga ganitong bagay. Ibig sabihin, yung mga otaku, ayan, yung salitang otaku, hindi lang para sa mga mahilig sa manga. Ayan, kung tinatanggap na o hindi yung otaku, pero mas lalong tinatanggap na yon, yung loser. Yung salitang nerd noong dekada 70, sa mga pelikula noong dekada 70, yung pagiging nerd, na yon, yung mga nerd ang nananalo. Oo, sina Zuckerberg at Elon Musk. Na yon, cool na ang salitang nerd, ibig sabihin ay bilyonaryo ka na din. Noong dekada 70 at 80 panlalait ito para sa mga talunan. Sige, otaku. Sa ibig sabihin na, gaya ng sinabi natin kanina, ang konsepto ng anime at manga sa mabuti man o masama ay laging nandyan sa lipon ng Hapones. Ibig sabihin, bibili ka ng kung ano-anong kalokohan, may hawak kang sorbetes, may mga sponsorship, lahat kilala ang ilang serye, lahat kilala ang ilang bagay, at ayos lang yon. Pero kapag sobrang otaku ka, hindi pa rin yon maganda sa paningin ng iba at hindi tanggap. Totoo, sa Italia, sa Europa at sa kanluran ng mundo, tinanggap na ang bagay na ito. Pati sa panahon ng internet na yon, parang kung di ka gumagawa ng gameplay o mahilig dito, ikaw na ang talunan. Baliktad na sa Japan. Inaasar nila ako dati, yung mga kalokohan tungkol dito sa anime, sa mga modelong laruan, sa kung ano-ano pa. Pero ngayon, tulad na nakikita mo, sino na? Oo. Hindi naging maganda para sa kanila, pero
Ang otaku, ang negatibong konsepto ng otaku tungkol sa isang bagay, nariyan pa rin. Uulitin ko, hindi lang ito tungkol sa otaku ng anime at manga, meron ding otaku ng tren, yung mahilig kumuha ng litrato ng tren, otaku ng digmaan at iba pa. Maraming taong naiilig sa iba't ibang bagay tulad ng kolektang laruan. Halimbawa, ikaw ay otaku ng digmaan. Sa hapon, pero igit sa lahat, memorabilia, Mga laruan model, sa oo, ganon. Pero yun ay nakikita siguro bilang sobra oo. Pero kumpara sa Italia, siguro ang linya. Yung para sa atin ay isang normal na nerd sa Italia, sa Hapon ay ganoon din. Yung tao na nagbabasa ng isang sikat na serye sa Hapon, ibig sabihin kung nanonood ng anime. Pero ang punto, kung nerd ka lang para sa sarili mong interes, ibang usapan yon. Pero kung nagtagumpay ka bilang nerd, doon ka astig. Iba na usapan kung nagagamit mo ang pagka-nerd mo sa paggawa ng isang bagay. Kung nerd ka sa Pokemon cards at gumagastos ng libo-libong euro pero wala namang napapala, ibang klase ka pa rin. Oo, nerd pa rin yon. Kapag naging successful ang pagiging nerd mo, nagiging astig ka na. Oh, yun, tama. Sige, para tapusin, bibigyan ko rin kayo ng kaunting update. Basically, nag-update na kami ng app. Isang app na kami mismo ang gumawa na basically ginagamit para i-manage ang mga sources. Kaya pwede mong piliin ang mga impormasyon na gusto mo at pwede mo silang hanapin gamit ang mga filter. Siyempre, may mga geopolitical na classification, weapon systems, armas at iba pa. Dahil naglabas kami ng update, kung kailangan yung i-update, mas maganda siguro para sa mga hindi pa nakakatry, pumunta sa link at doon nyo makikita ang unang update. At higit sa lahat, nakakita ako ng bagong function na feedback mula sa komunidad. Ibig sabihin, pwede kayo magpadala ng feedback at magbigay ng rating, pati na rin sa mga sources sa loob ng app. Magkakaroon ng ugnayan sa amin at sa inyo, pati sa pag-classify ng sources. Tingnan mo, para sa akin, kalokohan yon. Kasi pwede mo rin itong i-rate bukod pa sa classification na ginagawa ng artificial intelligence mula sa amin. Pinaganda namin ang sistema ng pag-navigate at paghahanap para mas madali mong makita ang nilalaman based sa pagiging mapagkakatiwalaan ng source. Pwede rin kayong pumili ng bansa o iba pang mga criteria. Baka gusto nyo lang ng balita tungkol sa mga drone o balita lang tungkol sa mga eroplano at mga ganitong bagay, kaya i-update nyo ito. I-download at i-update na nyo ito. Para sa mga wala pa nito, pumunta lang kayo direkta sa link at i-download ito, kumbaga, mula sa simula. Android, iOS, Android sa ngayon. Pero alam ko na gumagawa rin sila ng version para sa iba pang mga platform kasi syempre susubukan nilang i-yakma ito. Nagtanong din ako tungkol sa PC version kasi gumagamit ako ng WhatsApp, Telegram at iba pa sa computer. Kasi mas madali para sa akin na buksan sila sa maraming screen kaysa magpalit o gumamit ng cellphone. Dahil tinatanong ninyo kung kailan ito lalabas para sa Apple, mga 10 araw pa dapat may update na at pagkatapos ay lalabas na rin ito sa Apple. Kaya technically, kumpleto na. Pero kailangan pang mag-troubleshoot ng kaunti para masigurong ayos lahat. Samantala, ang OSINT at Home sa mga susunod na linggo, ilalabas na namin ito. Parang client ito na in-install ng tao para tumulong mag-classify ng sources sa pamamagitan ng pagpapaandar ng computer at hinahayaan ng software na mag-compute ng sources kasama namin. Ito ay tungkol sa networking. Naalala mo ba ang SETI program? Search for Extraterrestrial Intelligence. May software silang pwedeng i-download para tumulong mag-compute ng signal. Ginawa rin namin ito sa ilang sources. Hindi naman talaga parang nagbi-Bitcoin ka, isipin nyo na lang ang Bitcoin. Ako lang, iniisip ko lang. Hindi, malakas sa kuryente ang Bitcoin. Mga 20%, umabot pa sa 70% ang video card mo. Hindi na rin siya sulit o ginagawa ngayon. Ang mining, hindi. Ngayon, ang presyo ay, bumagsak na ang presyo. Sasagutin ko pa ang isa o dalawang tanong na nabasa ko, tapos aalis na ako. Una, pinilit nila akong mag-ahit. Hindi, isa yan sa magagandang bagay. Bilang dayuhan, hindi nila ako pinilit. Hindi ko tinanggal lahat ng balbas ko, maliban kung gusto ko. May mga museong militar na may nakadisplay na kadamitan, pero hindi ko alam basta museong militar. Pinag-uusapan natin kanina ang, Diyos ko hindi ko na maalalang salita, tungkol sa Churi di Ginghila at Sukuni Jinja na dinadalaw tuwing tag-init ng mga punong ministro.
Unang premier sa China. Oo, nandun ang museo ng Yamato. Sige, pumunta sila doon. May modelo ng Yamato na may habang 10 metro. Totoo yan. Totoo iyon. Alam mo, seryosong problema yon sa Japan. Ako? Minsan, hindi ko alam. Naloko nila ako kasi inimbitahan nila akong sumali sa isang conference, binigyan ako ng pera, binayaran ako, gaya ng sabi ko, naku. Sinabi nila sa akin na conference ito tungkol sa internasyonal na pagpapalawak ng kumpanya. Pumunta ako doon, agad mo mapapansin, may amoy ng sobrang reseta at saka Korean pa. Sa Japan, nagsimula ako magpakitang gilas, nagsimula ako magbato ng mga slogan, may buong eksena doon. Sabi ko, Diyos ko, saan ako napunta? Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan para iwas gulo. Tapos siya ka pa lang, ako nag-research ng kaunti pagkatapos. Imbes na gawin ko sana bago pa man, siya ka pa lang ako nag-research pagkatapos. At nalaman ko na hindi naman siya legal na sekta, pero madalas siyang inaakusahan na kumikilos na parang sekta. At sabi ko, sige na nga. Pero hindi lang ito. Ito ay isang personal na bagay. Marami pang ibang bagay tulad ng Happy Science, ang kumpanya ng Happy Science, ang sekta ng Happy Science, o marami pang iba pa. Habang naglalakad, makikita mo agad ang mga opisina nila. May problema tungkol sa Shinkyo na dapat ay mga malalaki, mga bago, pasensya na, mga bagong reliyon na meron dito. Kaya nga si Abe ay pinatay ng isang tao na ang nanay niya ay nagbigay ng lahat ng pera sa isa sa mga sektang Koreano dito sa Japan at sinisisi niya si Abe dahil sinusuportahan nito ang mga sektang iyon. Totoo ang problema ito at di ko nababanggitin ang pangalan dahil baka patayin nila ako, pero may isang grupo na talagang nanghaharang sa'yo paminsan-minsan sa kalsada at kinukulit ka mas grabe pa sa mga saksi ni Jehovah. Pero hindi ako magbabanggit ng pangalan. Bawat isa may kanya-kanya. Ito ang arsenal ng Kure kung saan ginawa ang Musashi at Yamato. Kung hindi ako nagkakamali, dapat meron din silang mga zero. Diyan banda, bukod sa napakalaking modelo ng Yamato, tingnan ninyo ang proporsyon ng mga tao kumpara sa modelo ng Yamato. Naiintindihan ninyo, siguro mga 12 hanggang 20 metro para may ideya kayo. Kaya oo, may mga museong militar at iba pa na kakaunti lang talaga ang natirang mililitas. Kaya napapasalamat talaga ako kay Davide. May nagsabi kung paano nangyari itong multiverso. Magkakilala kami. Balikan ninyo ang live number 11 yata sa channel at maiintindihan ninyo na magkakilala na kami mula noon. Oo, may nagsabi sa akin nung gumawa ako ng video tungkol sa bagong politika. Mag-live ka kasama si Parabelo. Sabi ko, putya, oo nga, magandang ideya yan. Anong channel pa ba ang mas maganda para pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon? Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Binabati ko rin ang mga nandoon at binabati ko rin ang kaibigan nating sumali. Pumunta kayo sa channel ko kung pwede akong mag-promote ng kaunti. Kung interesado kayo, sa tingin ko. Pinag-usapan niya ang lahat. Mula sa mga espada ng samurai, kasama ang bayaw niya. Tama. Kahit ano, kaya mula sa pagkain. Pati kasaysayan dito sa Sendai. Kilala ko ang direktang apo ni Date Nasamune at ilang beses ko na siyang na-interview kaya astig yun. Salamat! Iinom pa ako ng isa tapos matutulog na. May trabaho pa bukas. Talagang salamat. Magandang gabi. Isasara ko na lahat. Maraming salamat. Salamat. Salamat!